May it be, Lord, our God, that the soul of Pam Rogers Batnoak, Ruben Solomon Bentoak, Crisanto Buog Senior Benoak, Julieto Ocampo Benoak, Honorio Gonzales Bernardo Benoak, Gregorio Porgirinas Benoak, and Francisca Niserio Batnoak enjoy eternal life with the soul of the righteous that are in Gan Eden. May this entire lecture bring peace to the soul of Pam Rogers Batnoak, Ruben Solomon Benoak, Crisanto Buog Senior Benoak, Julito Ocampo Benoak, Honorio Gonzales Bernardo Benoak, Gregorio Pulgirinas Benoak, and Francisca Niserio Batnoak. All may respond, Amen. Friends being happy with us. And that we should not say about something clean that it is unclean, or of something unclean that it is clean. Nor should our friends stumble in a matter of prayer, and we will be happy with them. For the Lord will give wisdom, from his mouth comes knowledge and understanding. Uncovering our eyes and we will see wonders from your Torah. Blessed are you, Lord our God, King of the universe. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable for you, Lord, my God and life. Amen.
Okay, good evening po, no? Gandang gabi po sa ating lahat. We have a very interesting topic, no, wherein we need to tackle tonight. And also, pabayaan niyo na po yung sounds, no, na medyo karat kasi hindi, kailangan kasi ipatingnan ko muna tong laptop. Medyo nagre-reklamo na siya. Tapos hindi naman gumana yung Bluetooth. So, yaan na natin. Okay. Actually, na-stop ko tong topic na to, no, kasi nag-iisip kasi ako eh. If it is possible for you, if you are mature enough, no, to accept this. Kasi kalimitan po sa topic na ito eh hindi po angkop dun po sa kultura natin. Pero sabi ko nga, mag-aaral po tayo ng tura. Wala po tayong lalaktawan. Okay? Wala tayong lalaktawan, mag-aaral tayo ng tura regardless kung matanggap natin o hindi. Okay, basta ang point ko po kasi dito is actually para po magkaroon tayo ng tamang tamang pananaw, no, tamang pananaw with regards to this topic. Kasi kapag hindi po natin nakita, no, yung kahalagahan ng sinasabi ng tura is pwede po tayong magkaroon ng judgment dun sa ibang tao na makikita po natin na makikita po natin na hindi maganda sa paningin natin ayon doon sa tura. Kasi may mga bagay talaga na hindi ka tanggap-tanggap, pero yun po ang sabi ng tura. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-aaral po tayo ng tura. Wala po yung laktaw. No censored. Hindi po natin i-censor po yan dahil ayaw natin yung topic na yan. So, dito po natin makita kung paano po tayo mag-react. Okay, paano po tayo paano po tatanggapin ang kaisipan po natin yung mga bagay-bagay. Okay, actually, I already lecture this, not I think two videos. Kaya lang na stop ko dahil nga sa nakita ko may mga hindi magandang reaction, no. So hopefully mature na po tayo, no. Makinig tayo, tapos kung may tanong magtanong po. Okay? So ito nga po, no, it is about the prohibition of forbidden relations. Okay, hopefully makinig po kayo, ha. The topic, the prohibition of forbidden relation, okay? And the source of this topic was actually the Divine Code and other writings of the sage, no, na pinagbasihan po natin, no. Okay. May 6 po na bagay na bawal po sa Gentile na gawin. At kapag ginawa po ito, this is actually masabi po natin na capital sins. Okay, when we say capital sins po, this is death penalty. 6 po yan siya na bagay, no? So iisa-isahin po natin tong 6 na bagay kung saan po medyo harsh po siya pakinggan dahil nga sa hindi po ayon doon yung iba, hindi ayon doon sa kultura po natin. Pero anyway, nag-aaral naman po tayo. So, okay, ang isa po doon sa 6 is intercourse between a male and his father. Hindi po pwede sa tura, and it is very heinous and it is forbidden relation. So, anyone na magkaroon po ng relasyon doon sa father niya are considered capital sin. Okay, to what extent na masasabi natin na meron po silang relasyon? Okay. Balik po tayo doon sa balik po tayo doon sa panahon ni Jacob, wherein nung namatay si Rachel, asawa ni Jacob, pangalawang asawa ni Jacob, natural po ang papalit si
Leah. Kasi apat po yung asawa ni apat po yung asawa ni Jacob. Tapos yung dalawa magkapatid talaga sa ina at sa ama. Tapos yung si Leah at si Raquel. Tapos ito namang si Bilha at saka si Silpa is actually kapatid sa tatay. Okay. Para kasi sa Tura, kapatid mo ang isang tao kapag isa yung nanay ninyo. Regardless kung sino yung tatay. Walang pakialam ang Tura kung sino yung tatay. Ang importante, isa yung nanay ninyo. So yun po ang tinatawag na magkapatid. Pero kung may kapatid kayo sa tatay, tawag natin dito sa ano natin is half brother or half sister. And according to Torah and even to the divine code, you can marry your brother and you can marry your half sister. Okay, wala pong nag-aaral po tayo ng Torah. Hindi ko po inihikayat na mag-asawa kayo ng half brother at half sister. Okay? Sinasabi ko lang po kung ano yung alam ko dun sa Torah. Sinasabi ko lang po kung ano yung topic na nandito po sa pinag-uusapan natin. So, yun nga, ang sinasabi talaga na, na magkapatid is yung kapatid sa nanay. Hindi sa tatay. But when it comes to apelyido or sa tribes, that is actually sa tatay. Pero sa tradisyon po natin, iba po yan siya. Hindi po yan siya pwede. Pwede po yan siya tawaging incest dito sa panahon natin. Kasi nga, ang binagbabasihan po na kapatid natin is yung kapatid talaga sa tatay at sa nanay. Wherein sa Tura po is kapag isa lang, kapatid mo dun sa tatay or either it's sa nanay is half sister or half brother. Pero sa Tura po, regardless kung sino tatay mo, pero kapag isa lang yung nanay ninyo, is magkapatid talaga kayo. Kaya nga nung araw, pwedeng asawahin pero sa atin hindi po pwede yan. Pero sa Tura po, marami po nangyari na asawa nila is yung kapatid nila. In fact, alam naman natin na kahit sa tatay sa nanay na kapatid, nung hindi pa nila natanggap ang Tura sa Sinai, naging asawa din nila eh. Isa po dyan si Cain, wherein yung asawa niya is yung mga kapatid niya lang. Umabot pa po yan si Seth, mga righteous yan na tao. Pero nung bigay na ang Tura doon sa Sinai, naging incest na po siya, naging bawal na po siya. At isa pong heinous crime na kapag nakapag-asawa ka ng kapatid. So yung sinasabi sa Tura na kapatid is kapatid sa nanay, hindi po kapatid sa tatay. Okay? Pero pangit pa ding tingnan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sana maging maging mature enough kayo. Okay? So, 6 sexual acts that are forbidden to Gentile and considered as capital sin. Ang una po, intercourse between a male and his father. Okay? Intercourse between a male and his father's present or former wife who is not his mother. Okay? So, ito din po, dahil nga may utos na kasama po dito sa 6 na hindi ka pwede, ikaw lalaki, ikaw anak, hindi ka pwede mag-asawa sa nanay mo. Kasama po doon yung asawa ng tatay mo kahit na hindi mo siya nanay. It is forever forbidden po kahit na sanuhay. Itandaan po natin kahit na namatay na yung tatay mo, tapos may asawa siyang iba na hindi mo nanay, bawal yan siya asawahin. Kahit na namatay na yung tatay mo. So, intercourse between a male and his mother. Kanina, male and his father's wife, bawal po siya, who is not your mother. Or pangalawa, intercourse between a male and his mother. Okay, bago po tayo pumunta dito, may mga bagay po ako sa inyo na kailangan linawin. Ano po yung tinatawag na intercourse? Kasi hindi po lahat ng vaginal at saka penis, ang tawag dyan, intercourse. Kasi may, po siya, may certain
amount of penis that need to be penetrate in the vagina of a woman before natin siya matawag na intercourse. Oh. Kasi minsan, ganito po yan. Okay, mga ano na tayo, mga mature na tayo mag-uusap ha. Medyo, ano to. So kung may mga bata dyan, iwas-iwas muna kayo, palay nyo muna. O kayo na muna yung makinig. Okay. Ito pong intercourse na sinasabi, kapag ang isang babae po, tapos ginalaw ng isang lalaki, tapos daplis lang siya, that is not actually intercourse, according to Torah. Because the intercourse, yung pong pakikipag, talit dun sa babae, magiging intercourse lang siya if at least half of the penis is, nag-insert siya at least half of the penis. Pero kung ulo lang siya, ganun lang, ulo lang, hindi po siya matatawag na intercourse. Kung ganun-ganun lang, hindi po siya matatawag na intercourse. Kaya kailangan malinaw po sa atin kasi nag-uusap po tayo ng intercourse. Pakikipagtalik. So, kailangan alam natin kung ano yung pakikipagtalik. So, kung hindi siya pumasok, then sa Torah po, that is romance. Kasama po yan dun sa romance. Pero pag sinabing intercourse, kailangan at least half ang pumasok dun sa vagina. Okay? So, intercourse between a male and his mother. Actually, nangyari po yan, sa Gentile, like Nimrod and his mother, Miseramis. Which is, nung araw, rampant po yan. Marami pong gumagawa po ng ganyan. Then, another one, intercourse, itong pangalawa, intercourse between a male and a female who is another man's wife. Okay, tandaan po natin na who is another man's wife. So, ito pong pagkakasabi po na ito, present po ito. So, ibig sabihin po na yung babae na bawal po according to the divine code and according to Torah, ang bawal po is yung may presente na asawa. Okay, according to Torah, ano po ba ang sinasabing presente na asawa? Okay, ang presente po na asawa is actually yun pong andun kayo sa loob ng isang bahay, gumagawa kayo ng mga bagay na gawain ng isang mag-asawa, or ang tawag niyan sa English is actually consummation of marriage, o nagagalawan kayo, nagsusuportaan kayo, nasa isang bubong kayo, binubuhay mo yung babae. So, yun po ang sinasabing man's wife. Sato pa, so ibig sabihin, actual pa sila. Andyan pa sila sa relasyon nila. Pero sa Torah po, kapag sinabi pong hiwalay na kayo, then pumayag po yung lalaki or pumayag yung babae, then automatic po hiwalay na kayo. Hindi po tayo nag-uusap dito sa kasal sa lupa, kasi yung kasal natin sa lupa is actually that is for legality. Hindi po tayo nag-uusap dyan. Dito po tayo sa Torah. So pag sinabing another man's wife, is ibig sabihin may asawa siya ngayon. Pero kapag naghiwalay na po, umiba na, hindi na nagsuportahan, hindi na nag-isang bahay, hindi na gumagawa ng gawaing mag-asawa, that is already hiwalay in the eyes of Hashem. And kahit na sa kanila po, isa po sa kanila ay pwede pong mag-asawa ulit. And one of the example of that is actually Amram and Jochebed. Sa panahon po na si Parao, nagbigay siya ng decree, sinabi ngayon ni Amram na ano pang dahilan kung bakit tayo magkakaroon ng asawa? Hindi naman pwedeng magkaanak kasi may decree si Parao na patayin. Di kung ganun, hiwalayan na lang natin yung asawa. So nagkasundo, nagkahiwalay. So kaya si Tsipora is nag-asawa ng iba.
At nagkaroon ng anak doon sa iba. Kaya lang itong si Miriam na anak ni Amram at saka ni Jochebed is medyo hindi niya gusto yung ginawa ni Amram. Kasi nga sabi ni Miriam na ikaw papa, ikaw father, mas harsh ang ginawa mo, mas pangit yung ginawa mo kaysa ginawa ni Parao. Kasi si Parao po pumapatay ng buhay. Ikaw, pumapatay ka na hindi mo man lang siya binigyan ng pagkakataon na mabuhay. Kasi wala nang magkakaanak kasi hiniwalayan niya eh. Ang problema pa doon is ginawa siyang model ng Israel doon sa loob ng Egypt. Kasi halos lahat doon ng mga mag-asawa is naghiwalay. Kasi nga dahil doon sa rason ni Amram. Nung pinagpayuhan siya ni Miriam na balikan kasi nga hinos yung ginawa ni Amram kay Parao, kinuha niya din ulit yung asawa niya. So na si Jochebed. Pero kailangan niya munang hiwalayan yung isa. Puli nakita natin na kasi hindi niya pwedeng kunin yun nga may karelasyon pa kasi nga yung karelasyon na yun is actually magiging magiging kunkubay na siya. Magiging kunkubay na siya. Si Amram magiging kunkubay na dahil doon sa pila ka years or months para maingon na hiwalay na kayo. Okay? Pwede po natin masabi na hiwalay na kayong dalawa that time na hindi na kayo nagkaroon ng consummation of marriage. Tapos nagkausap kayo, kayo na, okay, hiwalay na tayo. Tapos umiba na kayo ng bahay. Wala na kayong pakialaman. That time actually, hiwalay na po kayo in the eyes of Hashem. Hindi kailangan antayin ang ilang taon. Hindi po tayo nag-uusap dito tungkol doon sa batas ng lupa na kailangan dumating ng 7 years so that the wife can file abandonment, and after abandonment, another 2 years for annulment. Hindi po tayo nag-uusap ng batas sa lupa. Doon tayo sa batas ng Torah. So kapag ka naghiwalay na, pag na-desisyonan ninyong dalawa, pumayag yung isa, pumayag ka din na maghiwalay na kayo, in the eyes of Hashem, hiwalay na kayo. At hindi ka na pwedeng mag-asawa kapag ka nag-asawa yung isa. Hindi mo siya pwedeng kunin basta-basta. Maliban na lang kung maghiwalay din sila. Yun, pwede mo siyang kunin. Kagaya na nangyari kay Amram at saka kay Jochebed. Hopefully, nakita po ninyo ha. Nakita po ninyo. So, ito po sinasabi dito, another man's wife. Presente po ito na may asawa. Active na may asawa. Pero kapag ka naghiwalay na, hindi na po niya asawa yung babae at hindi na po niya husband yung lalaki. At isa-isa sa kanila, pwede nang mag-asawa. Okay? Matawag ba ng hiwalay na ang magtiayon kung ang isa ramo ay gusto mo hiwalay at mubiya sa balay? Actually, kaya nga kailangan magkasundo. Kung hindi po sila magkasundo, hindi po valid yung paghihiwalay. Halimbawa, isa lang ang sinabi na hiwalay na tayo, tapos isa lang, tapos ikaw hindi ako mapayag. Hindi yan siya valid dahil sa Bashem. Kailangan kayo talagang dalawa. At kung hindi pumayag ang isa na maghiwalay, tapos nag-asawa ka ulit, nag-asawa yung isa na humiwalay pero hindi ka payag, then doon siya magkakaroon ng adultery. Kasi hindi ka pumayag eh. Pero kung payag kayo, pinag-usapan ninyo ng maayos na maghiwalay kayo, then hiwalay na po kayo, isa't isa po sa inyo, pwede mong mag-asawa na in the eyes of Hashem. Hindi ka na magkakasala. Pero siyempre, natural, in the eyes, dun sa land, kahit na magkahiwalay na kayo ng ilang taon, as long as there is no annulment, there is no legal separation, kasi may proseso siya. Kahit na ilang taon pa. So, kailangan ka muna mag-file kung anong rason o para makakuha ka ng legal separation. So, sasabihin mo ngayon, inabandon na ka. O, that is reason po yan para pwede ka mag-reklamo ng abandonment. O, para rason siya para dun sa
dun sa annulment. So napakataas pa na ang proseso niyan. Bibilang pa yan ng maraming taon, bibilang pa yan ng maraming pera. O dun sa legality ng lupa. Pero sa sinasabi ko nga, hindi po tayo nag-uusap patungkol doon sa sinasabi ng lupa. Ang sa atin po, pinag-uusapan natin is ang Torah. Kinaklaro ko kasi dito intercourse between a male and a female who is another man's wife. So, ibig sabihin, may husband pa siya, o present pa siya na may husband, yun siya, bawal siya asawahin. Pero hindi po ako nag-i-encourage sa inyo na gawin nyo yan Ang sabi ko nga, pag-aralan lang natin kasi para hindi po tayo maka-judge ba na posible pong umabot dun sa lasyonhara kapag hindi po natin naayos pagkakaintindi. Okay? Hopefully na naintindihan po to lahat. So, intercourse between a male and a female who is another man's wife. What about kung ang lalaki ang may asawa? Okay, ang lalaki po na may asawa, mahudyo ka man o ma-gentile, is allowed po yan sa kanila. Alala po natin si Caleb. Dalawa asawa niya. Si Caleb na kasama ni Joshua, yung spies doon papunta doon sa Kanaan. Dalawa asawa niya. Si Miriam at saka si Basya. Si Abraham, dalawa asawa niya. Si Sarah at si Ketura, si Hagar. Si Jacob, 4 asawa niya. Pero yung pag-aasawa nila is actually may permission po doon sa asawa. Gaya na yung mga example po na binigay natin, gaya ng mga Muslim ba, na basta payag lang yung unang asawa na magkaroon siya ng pangalawang asawa, allowed po yan siya sa Torah. Kaya paano naman? Kung halimbawa, hindi allowed, hindi po pumayag ang asawa. Natural, hindi talaga yan siya mapapakasalan kasi hindi payag ang asawa. Pero pwede niya yang gawing concubine. Makita natin, 'di ba, si Jacob, bago niya naging asawa, yung katulong ni Leah at saka ni Raquel, yung dalawang katulong, si Silpa at saka si Bilha, although they are magkapatid po sila sa ama, pero hindi sila magkapatid sa ina. So, ang nangyari po, bago pinaasawa kay Jacob ang dalawa, that is actually pumayag si Leah or si Raquel. Okay, gawin mo tong asawa kasi hindi na ako magkakaanak sa kay Juan. So, binigay niya para lang magkaanak. So, with the permission of the wife. Okay, may mga tanong na po, no? Okay, hindi naman tayo nagmamadali. Para lang talaga maintindihan. Okay, magandang gabi po, Aki Yong. Matatawag bang hiwalay ang isang mag-asawa kung matagal na silang walang sexual contact but they still love in one room due to their children? Yan po ang problema. Yan po talaga din ang problema kasi nga kailangan andun yung hindi na kayo nagkakaroon ng sexual act, no consummation of marriage. Kailangan andun na din yung hindi na kayo nagsusuportaan. Kasi sa atin may sa kanila po may limit kasi din, kagaya ng Amerikano, may limit po sila dun sa mga anak. Na yung mga anak kailangan at 18 mag-asawa na. At may moratorium sila dun sa mga anak na 3 taon na tulungan nila para mabuhay sila kasi masyado pang bata ng asawa . Sinadya nila yan para hindi sila magkaroon, yung mga anak hindi magkaroon ng wasting seed. Ngayon, dahil mga bata pa, hindi pa marunong maghanap buhay, kailangan nilang gabayan ng 3 taon. Pero pagkatapos po niyan, kailangan nang nabuhay ng sarili. So, mabuhay ng sarili ng mga anak na nag-asawa. So, wala nang obligasyon ang magulang. So, hindi na pwede maging rason na para sa mga anak. Hindi na yan siya pwedeng maging rason na para lang sa mong anak, para lang sa mga anak. So, hindi yan siya pwedeng rason kapag kayong mga anak mo ay nagkanya-kanya na, malalaki na. So, ngayon, naghiwalay,
ayon sa tanong mo, isang bahay, love each other for the children, hindi po yan siya totally allowed. Kung nag-asawa ka po ng iba, magkakaroon ka po ng sa tura yan siya. Pero sa lupa po, hindi talaga yan siya pwede. Kailangan ng annulment bago pwedeng magkaroon. Otherwise, pwede ka pong kasuhan ng bigamy or concubinage. Okay? So, yun nga, no? Kailangan andun talaga na hindi na nagsusuportaan kasi may limit yung mga anak eh. Yung pag-alaga sa mga anak is may limit. Pag nasa tamang edad na, tapos nakasawa na, wala ka ng obligasyon doon. So, hindi mo na pwedeng gawing rason yan. So, hiwalay na talaga kayo. So, kailangan mo na humiwalay ng bahay para maging valid sa harap na Hashem. Pero sa batas, hindi po yan pwede. Okay? Salamat sa tanong, Herbert Pamesa. Alvin Bernardo. Okay? Brother, yung process po ng annulment since law of the land and moral din po, dapat po ba strictly sundin kasi pasok po siya sa 7 laws established court of justice? Yes. Kapag ka naghiwalay po, lupa yung pag-uusapan natin ha. Hindi naman itong sa Torah. Kasi sa Torah allowed talaga. Pero dahil nga may law of the land kasi pwede kang makulong at para magkaroon ng justice yung mga naiiwan, kung pwede hiwalayan tapos magkaroon ng annulment, then pwede po siya. Tama po siya na proseso. Kaya lang, dahil po sa sitwasyon natin dito na napakamahal, kapag ka nagkahiwalay na kayo, hindi na kayo isang bahay, alam nga naman na mag-sacrifice ka na hindi ka mag-asawa, hindi ka naman pwedeng hindi mag-asawa. So mag-asawa ka talaga. Kasi hindi pwede po sa tura na malungkot ka. Kailangan po na masaya ka. So isa po sa gamot para maging masaya ka is yung mag-asawa. So kung lupa ang pagbabasehan, hindi talaga pwede. Pero kung tura ang pagbabasehan, pwede. Ang established court of law po, papasok lang po yan kapag may kasalanan ka dun sa anim. Halimbawa po, adultery. So, papasok po ang established court of law because the establishing court of law, ang dahilan po niyan is meron pong mag-judge sa anim kung paano mo sinunod yung anim. Hindi po sa kung ano paman. Kung meron mang mga rason na establishing court of justice is actually, it is logical. Logical yan siya para maging maayos ka na tao dun sa mata ng ibang tao. Pero kung magkaroon ka man ng ibang babae na hindi dumaan dun sa proseso ng lupa, sa mata ni Hashem, di ka magkakasala. Pero sa mata ng lupa, pwede ka pong malagay po sa alanganin. Salamat sa tanong, Alvin Bernardo. Edwin Guevara. So meaning, Kitura versus law of the land. So pwede ra supakon ang law of the land. Pero naaman po law nga ang law of dapat respetuhin for the sake of peace. Yes, for the sake of peace, para hindi magulo. Kasi magugulo talaga kapag may legal aspect na lalo na kapag may mga may mga masusunod yung mga anak. Pero sa batas po natin ngayon, equal rights na po. Pinakasalan o hindi pinakasalan, equal rights na. So hindi na problema yan, brother. Hindi na problema yung ganyan ng mga So medyo medyo madugo kasi to. Medyo madugo tong topic, kaya nga inano ko talaga tong between male and a female. Up to what extent yung sinasabing man's wife. Okay, sa Torah, balik ko ha. Sa Torah po, ang sinasabing man's wife, concubine ka man o pinakasalan ka man, you are considered as wife. Kaya lang, kailangan yung original wife na pinakasalan mo talaga is, kahit na hindi mo pinakasalan, basta una. Basta una. Original yan siya. So, kailangan talaga merong hiwalayan. Nagkakasundo kayo na magkahiwalay, hindi na kayo susuportahan. Then, meron na doon sa sinasabing, meron na, andun na yung sinasabing no sexual intercourse. Hopefully na kuha po natin ha.
Meron pa po akong gusto ipaintindi, di ko lang makuha ba dito sa between male and female. Nakadepende kasi po ako dun sa tanong ninyo. Gusto ko makuha yung mga tanong ninyo para mas ma-digest natin lalo ba. Okay. Intercourse between a male. So nakuha na natin ang word na intercourse, no? Hindi ko mo naglapat yung dalawa, intercourse na ang tawag niyan. Kailangan half. Pero kung hindi half, lapat lang, yung yung ulo lang, tapos lumabas, hindi po yan siya intercourse. Kailangan half. So, ang wasting seed po is pwedeng mangyari kapag hindi pumasok yung penis sa loob. Tapos lumabas, that is actually wasting seed. Pero iba po yung wasting seed doon sa tubig na lumabas kaysa doon sa talaga. Okay? Hopefully, maintindihan to ha. Yung mga bata, palayo nyo muna para hindi sila nito sa topic na to. Okay. So, may mga tanong pa kayo dito sa mail. Edwin Divira, so pwede radyo di ay mangita o concubine. Okay. According to Torah, sabi ko, according to Torah, but I do not encourage you magkaroon ng concubine. Ang sa akin is actually, pinag-usapan natin to para para magkaroon tayo ng tamang judgment dun sa mga tao. Kasi hanggat di natin maintindihan ang Torah, wala talaga. Magugulo talaga yung buhay natin, tapos magkakasala pa tayo kasi sasali tayo dun sa lasyonhara na gagawin Sasali tayo dun sa lasyonhara. So, Brother Yong, ako na lang magtanong, hindi nyo makuha yung gusto kong ipaano Brother Yong, is it really allowed to marry many wives? Okay, punta po tayo doon kay King Solomon. Mamaya na yung 4, 5, and 6. Dito lang muna tayo sa 1 to 3. Ang nangyari po kay King Solomon is actually, meron po siyang pinakasalan na 700. Tapos, 300 po yung walang kasal. Okay. Pero lahat po yan, ang tawag niyan is asawa. Regardless kung pinakasalan o hindi, asawa po ang tawag diyan. So, ang asawa, pwedeng pinakasalan, kagaya ni Solomon, 700, pwedeng concubine. Kaya si Solomon po, meron siyang asawa na 1,000. Okay, paano po nangyari yun, Brother Yong? Na ganun kadami yung mga asawa niya. Kasi most of the nations nung araw, kalimitan dun sa mga bansa nung araw is nagbibigay ng mga anak nila para magkaroon sila ng lahi ni Solomon kasi napakatalino. Believe sila doon sa talino ni Solomon at kaya binibigay nila yung anak nila doon para malahian sila ni Solomon, at least man lang malahian sila ng matalino. At privilege po yun being a king, na magkaroon ng marami. So, Brother Yong, hindi ba nagkasala si Solomon doon sa ginawa niya dahil sa pag-aasawa niya ng marami? Okay. Nung mag-asawa siya ng una, hindi po siya nagkasala. Natural una Sa pangalawa, hindi po. Sa pangatlo, pang-apat, doon lang po siya nakapag-asawa nung ang asawa niya is actually nagdemand po, naggawa ng templo ng other gods. Kasi yung asawa niya, mga asawa niya doon, halo-halo. Merong Amorite, merong Ammonite, merong Moabite. So, marami pong mga klaseng nations wherein bawal po yan sa Torah. Kung Torah po ang titingnan natin, bawal po yan sa Torah. Na mag-asawa ang isang Hudyo ng isang Gentile. Kaya nga si Mose, sinaway ni Miriam, bakit ka nag-asawa ng Midianite? So kung titingnan lang natin ng ganyan, napakasama talaga ni Mose at saka ni Solomon. Kung hindi natin titingnan yung rason, bakit allowed sa kanila, bakit sa ibang mga Diyo hindi? Okay, ganito po yung rason. Meron po kasing pag-aasawa na ang rason is for money purposes. Dahil lang sa yaman ba? Dahil lang sa talino. Hindi, kasi ang tama pong pag-aasawa is
unity. Unity in body, spirit, and in soul. Yan po ang sinasabing pag-aasawa. Pero, kapag iba po yung intensyon, halimbawa ang isang hari, kagaya ni Solomon, binigyan ng Amorite ng anak ng hari para gawing asawa. That is not actually for spiritual purpose. That is actually for the intention of the king. Nga, bakit niya pinayagan na maging asawa ni Solomon yung anak niya? Kasi gusto niyang magpalahi. So, intentional po yan. At dahil po doon, it is allowed in the Torah. Halimbawa, mayaman ka. Mayaman ka, yung babae, gusto mo gawing asawa, pero yung purpose ng babae is para lang sumabit kasi, marami kang pera eh. Tapos ikaw naman, dahil gusto mo siya, then gagawin mo. Then that is allowed in the Torah, pero hindi mo po siya pwedeng pakasalan. Although, sa panahon ni Solomon, yung 700 na pinakasalan niya is halo-halo din. May Amorite, may Moabite, may Midianite, may Ammonite. Halo-halo din. Pero hindi po siya sinabing nagkasala sa panahon na inasawa niya yon. Nagkaroon lang talaga siya ng asawa kasi yung nagkasalanan doon sa asawa niya nung isa sa kanila ang nag-request na yung God niya is gawa ng templo. So ito pong asawa na hindi po sumusunod doon sa paniniwala ng lalaki is actually, sabi ng Torah, pahiwalayan yan siya. Kailangan niya siyang pahiwalayan. Kasi magiging hindrance yan siya doon sa rectification ng lalaki. Magiging magiging babag, o sa Bisaya, babag, o sa English, hindrance. So, hindi siya makakatulong doon sa misyon ng lalaki. So, kailangan ng babae umayon talaga doon sa paniniwala ng lalaki. Otherwise, kailangan patunayan ng babae yung paniniwala niya kasi baka nagkamali din ang paniniwala sa lalaki. So, kailangan mag-stand siya doon sa paniniwala niya. Then, mag-reason out. If makam up sa lalaki na mali yung paniniwala niya, tama sa babae, then, kailangan niyang sumunod. Pero sa side po natin, hindi po pwede yan kasi nasa tama po tayo. So, kailangan yung babae talaga sumunod. Sumunod. Kaya, dahan-dahanin talaga doon sa dahan-dahanin siya sa pagdala talaga. Para hindi maghahaya doon kay Solomon nagkasala kasi nagpagawa ng templo. Yun po ang problema doon sa So, ayun, dahil po sa ginawan talaga ni Solomon ng templo, ayun, hindi naman siya pwedeng i-punish. Si Solomon hindi po pwedeng i-punish na Shem. Dahil po, si Solomon ay marami pong reward. So, doon po papunta yung punishment sa anak. Kaya, ang kingdom ni Solomon, which is the kingdom of Israel, is nahati sa dalawa. The kingdom of Judah and the kingdom of Israel as a punishment. So, the kingdom of Israel go into exile, ayun, nawala sa mapa. Ang naiwan naman itong kingdom of Judah, which comprise 12 tribes pa din. Kaya lang, kukunti na lang yung ibang tribes na nandun. Pero ang majority of tribes po na nandun sa kingdom of Judah is actually Judah tribes, Benjamin tribes, at Levites. Yan po ang naandyan talaga sa kingdom of Judah. Pero may ilan sa kanila na ibang tribe din. Kaya lang very minimal. Okay? So, hopefully, ninyo to, na kuha po ninyo yung ibig kong sabihin. Kagaya ng mga Muslim, actually yung Muslim po, kadugtong lang po yan siya dun sa kasi magkapatid lang yan eh. Magkapatid si Yitzchak, si Isaac at si Ismael, si Jacob, si Jacob at saka si Esau. So they have the same tradition actually. So pareho lang yan sila ng tradisyon. Kaya makita po natin na sa Muslim po is pwede pong mag-asawa ng
marami. At para dun sa mga common na tao, yung hindi hari, is allowed to 4 wives. Although pangit po tingnan sa atin kasi nga magugulo yung buhay. Magugulo yung buhay. Kasi nga kalimitan sa ating mga Pilipino ano po siya, silosa po. Hindi papayag yan na marami. So magugulo talaga. So maano po yung ano ninyo, shalumbayit. Kaya yung mga Hudyo ngayon actually hindi na sila nag-a-advise na mag-asawa ng marami. Kasi nga mawawala ang shalumbayit. Yung peace in the home, mawawala siya. Puliso, yes, inano ko talaga kasi tura siya eh. Hindi na tura kung pipiliin natin. So, ibig sabihin putol. So, dahil nag-aaral tayo ng tura, ganun po yung proseso. Kahit na ayaw natin sa isang bagay, kailangan na din nating pag-aralan. Kasi nga, part siya ng tura at kailangan natin buuhin talaga yung pag-aaral ng tura. Okay? So hopefully nakuha na natin ang lahat ng side no ng 1 to 3. Alam ko marami pang mga tanong dito pero dahil mahina kayong magtanong kaya nga ako na lang nagtatanong Okay? So, intercourse between a male and a female. So, kuha na natin kung ano yung intercourse. So, kung wala pong nangyaring vaginal penetration, wala. Ito pa pala, isa. Hindi po matatawag na hindi po natin matatawag na ang lalaki is nagkaroon ng vaginal penetration if ang babae ang nakapatong. Hindi po yan siya, kasi walang effort Maliban na lang kung na-enjoy mo, then that's the time na pwede siyang gawing sexual interact. Pero kung hinayaan mo lang siya, hindi ka lang gumalaw, hindi ka na-enjoy, hindi po siya sexual interact. Mahirap tanggapin yan. Pero yan talaga ang sabi ng Divine Code. Hopefully, maintindihan po ninyo. Kay Eduardo Danyo, akyong sa Jewish at Nohide, kailan pwedeng huminto ang lalaki sa perform sexual at since it is privilege para lang sa babae. Okay? Sexual relation, this is not actually a privilege of a man. Kasi po, ang privilege po ng lalaki, obligasyon po ng lalaki is mag-aral ng Torah. Ang sex is actually a reward for the wife. Kaya nga, kailangan dun sa sex is siguruhin talaga na makatapos ang babae bago ang lalaki. Kasi kapag ang lalaki kasi ang hindi makatapos or ang unang matapos is wala na. Kawawa ng babae, hindi na yan makakatapos. And yet, reward yan kasi siya ang naiwan sa bahay, siya ang maraming trabaho. Minsan siya pa talaga ang nagtatrabaho, kaya woman of valor siya. So kapag ka ang babae is nagkuhit, nagkablit sa'yo ba, sex kayo. So, hindi po pwedeng humindi ang lalaki. Kasi privilege po yan. Hinihingi po niya yung reward niya. Pero yung lalaki po, kapag ka nagkuhit, tapos hindi po pumayag ang babae, hindi po pwede na pilitin ng lalaki. Hindi siya pwedeng pilitin ng lalaki. Pero ang babae, kapag ka ang babae nagkuhit, hindi ka talaga pwedeng humindi. Ang problema ngayon, kapag ka ang lalaki is hindi na pagbigyan, sisigaw man niya ng buno. Okay, hahanap yan ng away. Kasi hindi na pagbigyan. So, ganun po siya. So, mga lalaki, dapat isipin nyo din na lalo na doon sa babae, mga asawa, may po yan siya, may napapagod po din yan sila. So, may panahon na wala silang gana, may panahon na gana sila. So, kapag wala silang gana, hindi talaga dapat pilitin. At saka kapag may gana sila, hindi ka din pwedeng humindi. Okay? So, maraming salamat sa tanong, Eduardo Danyo. Okay, baka may mga tanong pa dyan bago ako pumunta sa pang-apat. Kasi kailangan talaga nating maintindihan to
hanggat hindi maintindihan. Okay, halimbawa, nagkahiwalay, tapos gustong balikan. Pwede po yan siya as long as walang karelasyon yung isa. Halimbawa, ang babae, naghiwalay si lalaki at si babae, tapos wala sila parehong relasyon, then pwede po sila magkabalikan. Pero kailangan na din ng another engagement. Panunuyo, andun na yung mag-aano ka naman sa mga magulang, papaalam ka na naman na asawahin ko ulit yung ano. So kagaya ng nangyari kay Tsipura at saka kay Tsipura at saka kay Mose, na kung maalala natin, nagkahiwalay po, hiniwalayan po ni Moses si Tsipura dahil sinaway siya ni Aaron nung sumunod siya sa utos ni Hashem na iligtas mo yung Israel, andun siya sa Midian, uwi ka doon sa Egypt, Mose. Tapos iligtas mo ang Israel. So dinala ngayon ni Mose yung asawa niya, si Tsipura, at yung mga anak niya, si Gersom at saka si Eliezer. So ang problema, kinadaanan nila si Aaron. So sabi ni Aaron, "Oy Mose, saan ka punta?" Sabi naman ni Mose, inutusan ako ni Hashem, iligtas daw ang Israel, palabasin daw sa Egypt. So sabi ni Aaron, buti ka magliligtas, no, pero magdadala ka talaga ng biktima. So naisip ni Mose, oo nga, no, kapag nakapasok tong mga to, isa na din to sa biktima ng Egypt. Hindi na to makakalabas ng ano. So ayun, para hindi makapunta si Tsipura at saka si Gershom at si Eliezer doon sa Egypt, hiniwalayan niya. Wala namang magawa si Tsipura. Sunuran lang din talaga siya. Kasi ang babae talaga, kailangan talaga mag-submit yan sa lalaki. O kailangan talaga mag-submit. Maliban na lang kung ang lalaki is yun siya ang taong bahay, tapos ang babae yung naghahanap buhay, kailangan nila mag-usap. Na kwanta, division of labor tayo. Since ikaw yung nasa bahay, ikaw yung mag-alaga ng mga anak. So kailangan mag-usap. Pero kung ang lalaki ang may trabaho, ang babae ang wala, ang babae talaga kailangan niya siya mag-submit. Otherwise, magugulo po ang buhay. Okay? So, Jason Binoak, so yung paano kung pagkalabit ng asawa wala nang lakas si Manoy, hindi na makaperform. Naalala po ninyo sa panahon na yung Egyptian gusto nilang hindi na dumami yung Israel. Okay, ang ginawa po nila is hiniwalay nila yung lalaki sa babae. Ang babae nasa bahay, ang lalaki pinagtatrabaho doon. Tapos yung lalaki pagod na pagod. Hindi na sila makakagawa hindi na makakapag-sexual relation ba. So ang ginawa ng babae nagano siya, nagayos, naligo, nagpabango, so lahat ginawa niya para maintis niya yung husband niya. Tapos nagdala siya ng tabo para manguha ng isda doon sa sapa, o para magkaroon ng lakas yung lalaki. So kapag ganyan, Brother Jason, na wala na magagawa ang lalaki talaga kasi pagod na, then ang babae po ang maghahanap po ng paraan para kagaya ng ginawa ng mga babae sa Israel doon sa panahon sa Egypt, sila yung pumupunta talaga doon sa doon pa sila nagtatago sa mga damuhan para lang makagawa ng bata. Kaya nga sila nagkaroon ng tag-anim na anak. Na ang sabi ng ibang mga sages, hindi tag-anim, tag-12. O sabi naman ng ibang mga sages, hindi 6, hindi 12, kundi 60. 60 po, 60. Kada isang anak. Kada isang gestation. So, kapag kayong husband, alam ng asawa na wala nang kaya, dapat ang asawa ang maghanap ng paraan. Anyway, privilege na niya naman yun na ma-enjoy niya. So siya maghanap ng paraan. Kasi ang lalaki talaga kapag pagod, wala na talaga yan. Halimbawa, nasa edad na 50 plus, papuntang 60, wala na talaga yan siya. Maliban na lang kung ang lalaki medyo talaga. Yung talaga, yung higal. Pero kung hindi na, loy-loy na, then ang babae maghanap ng paraan. Okay? Medyo bastos yung pinag-uusapan natin, pero kailangan talaga natin maging mature because this is part. And according to
most of the sages that sexual act is actually a holy act. Kasi po gumagawa ka po ng tao. Doon po tayo nagiging co-creator with Hashem. Kasi kapag ka nagkaanak ka po, hindi lang po ang Hashem ang may-ari niyan. Ikaw na papa, ikaw na mama, together with Hashem. Ikaw papa ang may-ari ng buto, yung puti sa mata, so maraming portion po ang sa lalaki. Sa babae naman, sa kanya yung dugo, yung balat, yung itim sa mata, so sa kanya po yan siya. So partner na sila sa physical, tapos nung mabuo na yung physical, doon papasok ang Hashem, doon papasok ang God. Sa kanya yung hininga, sa kanya yung intellectual, yung pag-iisip, o sa kanya yung sa sense of smell, sense of hearing, okay, Hashem yan. Kaya kapag ka namatay yung tao, nawala, kinuha ni Hashem yung kanya. Ang naiwan yung sa, ano na lang, Ling Una Obagores, no? Si brother na taga, sister ito na taga Balingasag. Okay, sa Asyete po, andyan po ako sa Balingasag, sis. So, yun nga, no? Educational, okay, yes, this is for education purposes. Para nga magkaroon tayo ng tamang, ng tamang kaisipan, tamang judgment po doon sa ibang tao. Okay? Herbert Pamesa, papaano po if diabetic ang lalaki, di na maka-perform? Trabaho na yan ng lalaki, ng babae. Siya na talaga maghanap ng paraan, kagaya ng ginawa ng mga babae sa Israel, na sila talaga nagpabango. Kaya nga, may narinig nga ako minsan doon sa kapatid ko, maalala ko lang na sabi niya, kung buring ka, prostitute ka, doon sa ibang tao, dapat mas prostitute ka doon sa husband mo. Diba, yung ibang babae, sinasiyawan nila yung lalaki, o inaano nila, parang inaano nila ba, sinisidus. Papakita ng papaduding. So, mas lalo ka dapat gumawa ng ganun doon sa husband mo. So, hindi makasalanan yan siya. As long as yung asawa mo ang ginagawan mo ng ganyan. Pero ibang tao na, ibang rason, ibang usapan yan siya. Kaya nga, magpapaganda ka, hindi para doon sa ibang tao. Doon sa asawa mo. Kaya nga, mali yung magpapaganda ka halos kapag ka lumalabas ka, magpapakita ka, tapos ngayon kung titingnan ka, magagalit ka. Yung mga babae, di ba, halos na makita na yung panty, halos makita na yung atay-atay, amimislon, batikulon, halos makita na, halos ipakita niya na, pero pag tiningnan ng lalaki, nananampal. Hindi po yan siya. So, kung ipapakita mo yan, dapat ipakita mo talaga. Okay, para patakamin mo lang yung mga tao sa'yo. Kung gagawa ka ng ganyan, doon sa husband mo, hindi doon sa ibang tao. So, magpormal ka ng damit kapag ka nasa labas ka. Di ka pwede yung pinakita yung suso, pinakita yung Tapos, kapag ka tinignan naman ng maayos, ganun, tingnan talaga ng lalaki na, lilion dyan ng maayo ba? Naon dyan ng lalaki, di ba? Manampal ka kasi bastos. Paano hindi ka babastusin, pinakita mo na. Ngayon, kung titingnan, magagalit ka. So, allowed po yan kapag ka ginawa po doon sa husband. So, kung ganyan ka doon sa ibang tao, mas lalo na dapat doon ka sa husband na ganyan. Para magkaroon po ng init yung pagsasama po ninyo. Mali po yung masyadong sexy, masyadong daring doon sa harap ng ibang tao. Mali po yan siya. Dapat daring ka sa harap ng husband, hindi doon sa ibang tao. Pakita yung teddy, pakita yung puwet, pakita yung kung ano-anong ipakita. Hindi mo naman asawa yun. Ano magagawa nun? So, wala. Takam lang. Mamaya, pasukin ka sa bahay niyan, i-rape. Wala ka. Talo ka. Kaya maraming na-rape sa daan kasi dahil dyan. Kaya tama talaga yung ginagawa ng mga Hudyo na balot talaga. Balot kapag ka nasa labas. Pero pag nasa bahay ni sila, pwede silang gumawa ng ganyan kasi ginaganyan nila yung asawa naman nila. Okay, idin ando yan na. Kasi ang ibang lalaki pag diabetic talagang ma-impotent talaga. Kung then hingi ng advice sa doktor, may mga paraan dyan. As long as there is no physical lang,
hingi ng mga advice. May mga paraan naman po dyan eh. May mga bawal na kainin, may mga advice na kainin. May ano po niyan, makakatulong po yan. Kasi kapag ka hindi yan, pwede ka talaga magkasakit ng prostate. Ano yan, kapag impotent na ang lalaki, madali lang naman maintindihan ng babae. Pero andun, malakas pa din ang isip ng lalaki kahit na wala nang kaya ang lalaki. Malakas pa din ang isip, kaya ang isip na lang. Tapos naman, yun namang babae, hindi na makontento. Kasi nga, hindi na sila nakakatapos. So, ang mangyayari dyan, pwede na po silang, maghanap na po talaga yan ng iba. Hindi man lahat, pero wala, nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Okay? Nectadly, intimacy, both wife and husband responsibility para may unity. Yes, tama po yan siya. Kaya hopefully po nakakuha po ninyo, no? Na hindi po pwede na puro lang, this is actually Torah. This is education about sexual sex, because sex is actually a sexual, a holy act. Kaya nga, yung mga Hudyo, during Friday night, ang sabi ng mga sages, kapag gumawa ka ng isang magandang bagay, good deeds, magkakaroon ka ng anak na lalaki. Kapag gumawa ka ng mitzvah, halimbawa Friday night, nagkaroon kayo ng kabalat Shabbat na tama, then you are rewarded to have a male son who is very religious. So yan po siya. Kaya sex during Friday po is allowed po yan siya sa Gentile, sa Jewish. Kaya lang may mga Jewish na hindi allowed yan. Yung mga Levites. Hindi po sila pwedeng tumabi. Kaya nga, kung maalala ninyo si Moshe, hindi na po siya tumabi sa asawa niya, hindi lang Friday night, kundi sa lahat ng panahon nung buhay pa siya, nung lumabas na sila sa Egypt. Kaya nga si Miriam, nag-advise kay Tsipura, mag-arte ka naman. Kasi nag-aarte sila kasama mga babae. So ito naman si Tsipura, nakatingin lang sa kanila. So nag-advise si Miriam. Miriam, andito ka, arte mo para kay Moshe. So ano sabi ni Tsipura? Wala din kung hindi naman kami magkatabi matulog ni Moshe. Doon man siya palagi doon sa tent of meeting, kikipag-usap kay Hashem. So what's the purpose of arte-arte? Kaya hindi talaga hindi maging responsible po dapat yung mga babae kapag ka lumabas, dapat ang artehan mo yung husband mo, hindi yung ibang tao. Kasi kapag ka inartehan mo yung ibang tao, tapos tiningnan ka talaga, sinilip talaga sa magalit ka. Bakit arte-arte ka dyan? Pinapakita mo suso mo. Ngayong tiningnan talaga, nilapitan, tiningnan, magalit ka. So dapat di ka magalit kasi pinapakita mo So yun talaga ang dyan. Naalala ko nung papunta ako sa airport, nung ako pa ang nagdala dun sa Davao Beautiful sa airport nung araw. May kasama po ako sa jeep na nakasakay ko ba sa jeep na gumaganon talaga siya. Yung damit kasi ng mga babae sa mall, masyado nang maikli. Tapos kung ibikaka ng konti yung paa, kita na talaga yung panty. Ang arte-arte. So ginawa ng lalaki sa harap, adik kasi din yun, talaga, tinginan talaga niya. Di nasampal yung adik. Nagalit yung adik. Ba't ka magsuot ng ganyan? Ba't ka nagpapakita? Ngayon, titingnan ka, magalit ka. Sinuntok ng lalaki. Iyak ang babae. Huwag ka magdamit ng ganyan kung ayaw mong tingnan. Kung mag-ayos ka, nakita yung dede, nakita yung ano dyan. Tapos ngayon, kung bisaya pa leon, kung titingnan ng malapitan, magalit. Ba't mo pinapakita kung hindi mo pala patingnan? So tama talaga yung mag-advise na be modest. Maging prostitute ka sa harap ng husband mo, hindi dun sa ibang tao. Puli po, nakuha po natin kasi narinig ko minsan yan sa kapatid ko Sabi niya, kung prostitute ka dun sa ibang tao, prostitute meaning, modest, manamit. Pakita ko ano yung pwedeng ipakita. Tapos pag nilapitan, magalit. Hawakan, magalit. So kung gagawa ka ng ganyan, siguruhin mo na asawa mo yung
gagawin mo ng ganyan. Hindi ibang tao. Kasi kapag gumawa ka, nagpapakita ka sa ibang tao, tapos nilapitan ka, tiningnan ka, sa magalit ka. Huwag ka magpakita para hindi ka tingnan ng mga tao. Okay? Okay, Aki, bawal po ba ang sexual contact sa mga Judaism sa araw ng Shabbat? Okay, during Sabbath nga, they are allowed to have sex with his wife. Kasi hindi naman lahat ng Jewish po pare. Ang pinagbabawalan po niyan ang pare kasi mawawala po yung holiness nila kapag ka nagkatabi sila dun sa wife nila. Kasi magkakaroon na sila ng sexual act. So, yung holiness nila is mababawa. So, paano sila makapasok dun sa templo? Kaya bawal sa kanila, pero hindi, kapag ka hindi ka Levites, allowed po. And in fact, that is a holy act. Kaya sila nagkakaroon ng religious children dahil dun sa mitzvah na ginagawa nila during Saturday. And they are granted and rewarded a son who is very righteous and very religious. So, pag Levites ka, pari ka, hindi ka talaga pwede. Pero kung common tao ka, common Jew ka, then pwede ka. Maliban na lang kung may dugo yung asawa mo. Kasi, ma-Jew ka man, Jewish ka man, anong klaseng kang tribe, Simeonite, Benjamite, or anong kang klaseng tribe, kapag may dugo, kailangan mo talaga humiwalay. Lalo na kapag ka Levites. Okay, salamat Herbert Pamisa. Kapag important, intimacy. Okay. So, daming mga tanong. Baka may mga tanong pa. Okay. So, number 4 po. Tanong lang po kayo kung may tanong kayo. A male and another male. Bawal po yan. Kaya nga, ang lalaki na magkapatid, kailangan ihiwalayan sila ng tulog. Kasi hindi talaga maiwasan minsan na itong isang lalaki nanghihipo doon sa kapwa, sa kapatid niya. May panahon talaga na ganyan. Na yung isa is nanghihipo. And that is against the Torah. Bawal po yan. Antikina Rebecca, yung maayong gabi ni mo. Kana dili gyud magkaanak. Unsa man ang paliwanag ana. Okay, kung Judaism ka po, kung sa Jewish ka, obligado ka talaga magkaanak. Jewish siya, obligado ka talaga magkaanak. According to Torah, sa Jewish, kapag hindi ka magkaanak, it's either hiwalayan or ikaw ang magpili ng asawa para magkaroon ka ng anak. Ikaw, aariin mo yung anak ng ibang babae. That is in Jewish. Pero sa Noahide po, wala po tayong obligasyon na kailangan talaga magkaroon ng anak. O kasi yung Torah nung araw na go into the world and multiply or be fruitful and multiply. Yung batas na yun is hindi po yan siya naulit doon sa Sinai. So, naging obsolete po yan siya para doon sa mga Gentile, sa mga Noahide, naging obsolete siya, hindi na siya applicable. So, tayo bilang mga is pwede tayong walang anak, pwedeng meron, dahil wala na sa atin yung batas na go into the world and multiply. Pero sa mga Jewish po, lahat ng not repeated na Torah doon sa Mount Sinai, yung mga sinaunang Torah na hindi na-repeat, kagaya po ng be fruitful and multiply, is still applicable for Jewish. Hopefully, makuha po natin, lahat ng hindi na-repeat sa Sinai, applicable pa din sa Jewish. Lahat ng hindi na-repeat sa Sinai is hindi na pwede sa Noahide. Joshua Cortez, ano ang silbi ng Levites ngayon, panahon na wala ng templo? Counted pa ba ang pagiging priest nila? Actually, yung pagiging priest nila is hindi po nawawala yan. Kasi binigay yan ni Hashem sa kanila. Kaya unang rason bakit binigay? Kasi ang pagkapari nung araw is yung lahat ng mga elder son, yung son na mga pinakamatanda sa pamilya na son, yun siya ang pare. Kaya lang dahil tinuruan nila or sila ang nag-ignite sa Israel para sambahin ang golden calf, kaya
binigay imbis na sa mga firstborn, ang pagkapari, ibinigay doon sa Levites lahat. Regardless kung firstborn ka ba o hindi. So, nasa Levites na. Ngayon, ano ang gamit? Kaya sa ngayon po, nawala ang templo is, wala pong gamit yung pagiging priest nila. Pero hindi po pwede, hindi ibig sabihin na magpakaano na din sila. Magpakakagaya. Kasi kailangan nilang ituro yung mga gawain sa templo kahit na wala ang templo. Kasi ang utos niyan is from father to son, to son, to son, to son, to son, to son. Hanggang sa magkaroon ulit ng templo. So kahit na wala ang templo, andun pa din ang mga services. Kagaya ng offering. Ang kapalit po niyan is actually ang prayer. Pero pinag-aaralan pa din yung offering sa panahon kung nasaan meron ng templo is handa po din sila. Kaya ngayon yung mga Levites sinahanda nila yung maging high priest. Yung mga Levites na pare, meron po, bawat sinagog po doon sa Israel at dito sa Manila, maging dito sa Manila, is sinahanda po nila yung mga Levites nila to give a priestly blessing. Kasi yan po talaga ang trabaho ng mga Levites, to give a priestly blessing. Kay Cardo Maupay, Gent, be healthy. Paano ba to? Be healthy, always mind your meal intake. So, Gent, be healthy. Gentleman, be healthy. Always mind your meal intake. Ano talaga, piliin yung kakainin. Kasi ang kakainin po, nakakatulong po yan doon sa ignition ng lalaki. Nakatulong po yan siya. Okay? So, may tanong pa kayo. Ayoko na pumunta doon sa iba. Okay. Habang wala, pag-usapan natin. A male and another male. Kailangan ang lalaki is ihiwalay talaga sa lalaki. Kasi di maiwasan na magkaroon na sila ng gakos-gakos. Kahit na gakos-gakos lang po, that is actually, hindi man yan siya matawag na sexual intercourse, but that is actually a sexual act. Kahit na doon sa mga anak, doon sa mga anak, meron po siyang certain age na hindi mo na siya pwedeng halikan, hindi mo na siya pwedeng embrace, kasi nga may mali siya na yan. Kahit na anak yan, meron talaga yan siyang darating doon sa isip niya. Kahit na anak yan. Kaya lang, syempre, dahil anak, hindi, bawal. Pero, meron din yan siya. Nagkakaroon sila, sarap nun na. So, meron yan siyang ganyan. Kaya sa Tura, bawal talaga yan siya na magkaroon po ng yung sobra na So, pwede lang gawin yung hugging tsaka kissing kapag ka maliliit pa ang bata. Kasi kailangan nila yan. Pero kapag ka malaki na, hindi na yan siya pwede. Hopefully, nakikinig yung mga tao, ha? O na, kagaya ng anak ko, si Shaira. O, nung maliit pa yan, hinahag-hagad. Pero nung malaki na, kailangan mo na kasi may malisya na yan. May malisya na yan sila. So, hindi na pwede. Maging lalaki man yung anak mo, or hindi po siya pwede. Hug as lang, greetings, okay lang yan siya. Pero hug na umabot talaga dun sa halikan ka ng anak mo, hindi po yan siya. Kakaroon na po yan ng nagkaroon na po yan siya ng malisya. Okay? Okay. Wala na mga tanong? Okay. So, a bestial intercourse. Ito po medyo, po ito bestial meaning tao tsaka animal. Lalaki tsaka hayop, babae tsaka hayop. Halimbawa, babae tsaka aso. Bawal po yan. Kahit na wala ka pong kahit na wala ka pong intention na makipag-sex sa kanya, pero ang animal po, meron po yan siyang intention. Kagaya po ng aso. Tingnan nyo nga ang aso, di ba? Kapag ka nadikit, mababae, malalaki, kiniyud-kiyuran niya. Bawal po yan. May utos po dyan na kailangan patayin ang na yan. Ang hayop na yan. Kasi nakikipag-sex siya sa'yo. Bawal po yan. Kaya po merong batas na bestial intercourse. Okay? Joshua Cortez, ano ang silbi ng lib? Okay? What certain age, bro, sa mga bata? Okay. Ang certain age po sa mga bata,
Kapag she or he is mature enough, mature means 13 is marunong na siya umintindi sa Tura, 12 sa babae, marunong na siya umintindi sa Tura, then kailangan meron ka na pong reservation sa kanya kasi nagkakaroon na siya ng Malaysia. Kung hindi ka sigurado dun sa edad, halimbawa ibang bata, hindi ka sigurado sa edad, ang pwede pong pagbasihan natin is yung maturity. Makikita naman natin yung maturity niya, medyo siya, kulang siya kulang sa taon, tapos medyo late bloomer siya, so pwede mo siyang ma-hug. Pero pag dumating na po siya sa tamang maturity, hindi na po pwede. One of the example po nito din is kapag nagkaroon ng isang bata ng cubicle, ang bulbul ba, isa or dalawa, hindi na po yan siya pwedeng hindi na yan siya pwede na hawak-hawakan mo dun sa ari, tapos hindi na siya pwede. Lalo na dun sa father side, hindi na siya pwede. Yung father is pwede lang gumawa ng ganun kapag yung bata is baby pa. Kahit nga baby, hindi maganda tingnan eh. Pero ang yung hug, yung pwede siya. Pero pag dumating na sa tamang edad, may tura na siya, pwede na siya sa Tura, 12 sa babae, 13 sa lalaki, hindi na talaga pwede. So kailangan ka na maglagay ng reservation. Tayo nga matanda, kailangan ng reservation eh. Na hindi basta-basta magkamay, hindi basta-basta kasi kahit kamay lang yan, pero mararamdaman mo yung init. Hindi basta-basta maghawak, kasi mararamdaman mo yung init. Hindi talaga maiwasan minsan na mag-isip ka ng hindi maganda. Kaya yung masyadong mga lalaki na masyadong touchy is medyo iwas-iwas dyan. May mga lalaki din kasi na masyadong touching. Actually, touching is actually in teasing you. Ganun po yun. Bali, sinisidus ka ng lalaki para magkaroon ka ng feelings dun sa kanya. Hopefully, nakuha po ninyo ha. Bestial intercourse. Di po tayo pwedeng magkaroon ng aso na lalaki tapos isabay mo dun sa tulog. Hindi po siya pwede. Yes, boundaries. Kailangan may boundaries. Kahit na sabihin mo, love mo yung anak mo, hindi talaga pwede kasi talaga yung anak. Kahit na anak mo yan, mayroon yan siyang kakaibang mararamdaman kapag ginawa mo yan. Kaya iwasan yung sobrang hug talaga na dikit. Bawal po yan siya. Kahit na hug. Yung pagtulog na kahit na malaki na sama mo pa talaga sa pagtulog. Hindi yan siya pwede. Kaya kailangan yung anak na lalaki, walay talaga yan siya. Kahit na anong sabihin natin na anak mo yan, hindi mo sigurado iniisip niyan. Kahit na wala siya, hindi siya mag-isip ng masama, pero sasagi talaga yan sa isip niya. So magkakaroon po yan siya ng lust. Kakaroon siya. So akyong bawal palang matulog na katabi ang pet animal like cats and dogs, lalo na sa labas, lalo na sa baba. Yes. Actually, marami pong mawawala sa atin po kapag katabi natin yan. Una-una, hindi po tayo pwedeng magdasal. Kasi we cannot place ourselves in a filthy places, filthy animals, mga hindi po pwede yan siya. So kapag then mawawala po, marami pong mawawala. Una-una, hindi ka pwede mag-aral ng Tura. Tapos kapag naandyan siya, hindi natin maiwasan na magpupo yan dyan, mag-ihi, maamoy mo. So paano mag-aral ng Tura? Kaya nga hindi advisable talaga na mag-alaga ng maraming aso. Hindi talaga yan siya. Kakainin mo na lang, papakain mo pa sa kanila. Allowed po tayo mag-alaga ng aso kung ipapakain po natin is yung sobra. Hindi yung bibilhan mo talaga siya ng pagkain para sa kanya lang konsumo niya. Tapos ikaw naghihirap ka. Hindi na po yan siya practical. Bawal po yan sa Tura. Kasi insulto po sa pagkain na pakakainin mo ang isang hayop sa pagkain ng tao na pwede pang kainin ng tao. Insulto po yan sa pagkain. So kung susunod ka talaga dun sa Tura, dapat sundin mo yung tradisyon. Mag-alaga ka, isa, dalawa, okay lang yan. Pero pag umabot ng 20, umabot na hindi na yan siya healthy.
Kasi kakainin mo na lang, papakain mo pa sa kanila. Nakainsulto ka pa sa pagkain. Kasi bibili ka ng bigas, bibili ka ng ulam. Minsan, mas masarap pa sila. Mas masarap pa yung ulam nila. Patay tayo dyan. Kakainin mo pala. Kakainin mo na lang. Binigay mo pa sa mga animal. Pwede namang wala. Pwede namang ikaw yung kumain. So, dagdag lang yan siya sa, dagdag sa hirap. Joshua Cortez, yung sinasabi nating awa, yes, meron po niyan. Pero wag po yung sobra. Kasi ikaw po yung kawawa. At mag-alaga ko ba naman ng marami? Tapos, ang resulta pa niyan, magiging weird ka dun sa ibang tao kasi hindi mo talaga maiwasan na mabaho yung lugar mo. So, pag mabaho yung lugar mo, wala. Mahirapan ka talaga na magkuha ng loob ng ibang tao. Kasi, baho nilang balay, sumana na siya. So, mahiya ka na mag-invite ng bisita kasi marumi yung bahay mo. Kay Joshua Cortez, pero paliguan mo iyon lola at lolo mo na ulyanin, that is allowed actually talaga. Allowed yan siya kasi kailangan nila ng extra care para dun sa mga anak. Kasi para na yan silang bata na hindi na subject ng Torah. Kaya nga, maalala ninyo, kapag tuwing nagpapakount ang Hashem, ang kinakount niya is below 20 lang up to 60. 60 and above, hindi nakasali sa count. Kasi yung mga matatanda na is actually equivalent yan siya dun sa mga kids. So yung pag-alaga mo ng kids, kung paano mo sila naglagaan, dapat ganun din sa mga matatanda. Kung pinapaliguan mo yung mga bata, paliguan mo din yung mga matatanda. Kasi wala na silang kakayanan talaga din na gumawa. Okay? So, hopefully po nakuha natin, hopefully nakuha natin yung talaga, yung point talaga bakit kailangan natin na malaman to. So, Amel, bestial intercourse. And the last one, Amel and his sister from his mother. Ito, napaklaro po niyan. So, what about yung Amel and his sister from his father? Ito, ang utos si mother lang So, ibig sabihin, allowed po i-marry. Halimbawa, makakita tayo ng magkapatid sa ama, nagkaunay. Actually, dun ka pwede kasi maglasyon haray. Kasi pwede mo sabihin na, kabaliw, maulaw, kuwan kayo, luog. Sila pa luog. Kayo. Pero sa Torah po, allowed po yan. Allowed po yan. Kaya lang, hindi na ginagawa ngayon. Pero kapag ka nagawa, at least man lang magkaroon nga ng tamang judgment. Hindi ka magkaroon ng lasyon haray. Kasi kapag ka sumakay ka doon sa nakita mo na problema, isa ka din sa problema. Okay, Childoms from Began City. Okay, kami diri sa balay ko 9 ako cats, pero sa gawas lang sila, dili ko ganahan og dogs, kay lain ang baho. Yes. So, okay lang siya marami, as long as hindi na sasacrifice yung pagkain mo na lang, tapos papakain mo pa sa kanila. That is insult to the food. Insult po yan. Kasi ang pagkain talaga ng mga animals is yung sobra. Yung sinasabi sa Torah na pakainin mo muna yung animals bago ikaw, actually, yung pagkain niya is hindi pagkain ng tao. Yung pagkain niya, yung mga grass, yung mga yun, kailangan mong pakainin una yung mga tao. Kung magbibigay ka man ng pagkain para doon sa mga kapareho mo ng pagkain, yung tinatawag na animal na domesticated animal, siguruhin mo natapos ka na din kumain kasi insulto nga sa food na ibigay mo siya, samantalang yung food na binigay mo, pwede pang kainin ng tao. Ang dami kayong taong naghihirap sa labas. Okay, Eduardo Danyo, kagaya sa amin, rehas na halos ang budget sa tao at hayop. Problema talaga yan, brother, kasi nakapunta ako sa inyo problema talaga yan. Kailangan talaga magkaroon ng education patungkol po dyan. Kasi kapag hindi mo din alagaan ng maayos yung mga hayop, may ka din, may punishment ka din dyan sa So, kung mag-aalaga ka ng hayop, siguruhin mo na kaya mo pakainin ayon doon sa kakayahan mo. Yung kakayahan na sinasabi is hindi yung sasadyain mo talaga sila na bilihan ng sariling bigas, bilihan ng sariling pagkain. Kung marami ka talagang pera, then okay lang, at least
hindi burden po sa'yo. Pero kung burden po sa'yo pagpapakain mo, then kasalanan po yan sa katawan mo kasi imbis na ang katawan mo ay kumain ng manok, hindi na kasi pinili mo na lang ang isda na mura kasi para at least makabili ka din ng pagkain sa aso. So doon ang problema. Pagkain mo na, binigay po talaga doon sa ano. So, kaya kailangan talaga wag magpadala doon sa awa. Kaya nga yung paniniwala natin is hindi based on emotions. Doon po tayo sa facts, doon po tayo sa katotohanan. Ano pala talaga ang dapat? So kung awa-awa lang, actually may ano diyan may Casidic tales diyan na dahil sa awa niya doon sa aso, doon sa mga animals niya, sa pet niya, pagka next life niya, ginawa din siyang pet. Ginawa din siyang pet. So, kung ganun po, medyo mag-isip po talaga tayo. Huwag nating hayaan na magkahirap-hirap tayo lalo dahil lang sa pagkain, wala naman tayong obligasyon. Pagka di natin aso, hindi po natin obligasyon yan. Ang obligasyon natin is yung aso lang talaga natin. So yung mga stray dogs, is hindi po natin obligasyon yan. Maliban na lang kung mamatay na siya dahil sa gutom. So that's the time na pwede mo siyang pakainin. Pero habang kaya niya pang maghanap, hayaan mo siya. Okay? Okay, children, pinakaon lang po sila o sobra na pagkaon. Kaya okay, pwede na, okay na yan siya. Hindi po insulto sa pagkain yan. Ryan Fausto, pagdating sa alagaing hayop, yung aso ang pinakamaruming hayop sa lahat. Spiritually, not physically, according to Kabbalah. Okay? Kasi nga, may amoy siya eh. Tapos, taka lang siyang ihi. Kahit saan siya umiihi. Tapos saan siya tumatay. Tapos doon ka nagdadasal, doon ka nakikita mo siya na madumi. Na, hindi po pwede sa tura yan. Kaya talaga kailangan baguhin yung lifestyle, baguhin yung natin, mindset. Huwag tayo doon sa katuruan ng araw na alagaan talaga. Alam ko din naman kasi na kaya kayo ganyan dahil doon sa topic natin ng araw na kung gusto mo hindi maging aso, din alagaan mo ng maayos yung kasi nakakaawa. Pero ngayon po, iba po. Kailangan po natin ilagay lahat sa tama. Kaya hopefully po nakuha po natin, na wag okay mag-alaga basta wag yung sobra. Kasi yung sobra po is nakakaistorbo na yan sa tao. So hindi na siya healthy. Yitzhak bin Uwano yung todo tipid dahil sa mga anak na nag-aaral. Okay, nagtitipid ka, imbes kakain ka ng baka, kakain ka ng manok, kakain ka ng kung baboy ba, kung kakain ka ng baboy, tinitipid mo na lang, gulay na lang kasi may nag-aaral, wala pong problema yan. Wala pong problema yan kasi may priorities ka eh. May priorities tayo na yung mga anak kailangan makatapos. Hindi naman makakatapos yan kung hindi natin gagastusan. So para tayo makagastos, kailangan natin makaipon. Kung hindi po kasalanan yan. Part po yan doon sa mga suffering na kailangan po nating madaanan para yung mga anak malagay po dun sa maayos po na buhay. Okay? So hopefully, may mga tanong pa. Ngayon ngayong araw hindi kagaya nung dati, ang daming yung sinasabi nating violent questions ngayon na friendly yung dating ng mga So pwede po nating ituloy ito, So a male with his sister from his mother. So, bawal asawahin talaga or magkaroon man ng sexual act doon sa kapatid mo sa nanay. Kung hindi man maiwasan talaga na naintis talaga doon sa kapatid, sa tatay, bawal yan siya sa batas ng tao. Bawal yan siya kasi insistent siya. So, makukulong ka talaga dyan. Lalo na pag nirape mo. So, bawal po talaga yan siya. Pero sa atin lang is for education purposes. Okay? Jason Binoak, meron dyan yung na nagka-relasyon ang ginagawa bata is aso. May nakita ako, pig. Ang babae nila. Yun ang mahirap. May nakita din ako sa Zamboanga.
O lalaking Muslim, tapos yung inano niya, ginalaw niya is kalabaw na babae. O kalabaw ng manugang ko. Ng tatay ni Jima. O nung manugang, ano ba tawag diyan? So yun, dinala doon sa damuhan, dinalaw niya yung kalabaw, nahuli. Lumaya siya kasi napahiya siya. Okay? So, continue lang natin to bukas, no, kasi napakarami po natin kailangan pag-aralan. Meron pong mga bagay talaga na kailangan natin maintindihan dito. Okay? So, hanggang sa susunod, magandang gabi po sa ating lahat. We give thanks to you, Lord, our God, that you place our portion with those who sit in the study rooms, and that you did not place our portion with those who sit in the street corners. For we wake up early, and they wake up early. We wake up early for words of Torah, and they wake up early for empty words. We work hard, and they work hard. We work hard to get reward, and they work hard and do not receive reward. We run and they run. We run to life, to come, and we run into destruction. Amen. You who dwells in the shelter of the Most High, who abides in the shadow of the Omnipotent. I say of the Lord, who is my refuge and my stronghold, my God, in whom I trust, that he will save you from the ensnaring trap, from the destructive pestilence. He will cover you with his pinions, and you will find refuge under his wings. His truth is a shield and an armor. You will not fear the terror of the night, nor the arrow that flies by day, the pestilence that prowls in the darkness, nor the destruction that ravages at noon. 1,000 may fall at your left side, and 10,000 at your right, but it shall not reach you. You need only look with your eyes, and you will see the retribution of the wicked. Because you have said, the Lord is my shelter, and you have made the Most High your haven. No evil will befall you, no plague will come near your tent. For he will instruct his angels in your behalf to guard you in all your ways. They will carry you in their hands, lest you injure your foot upon a rock. You will tread upon the lion and the viper. You will trample upon the young lion and the serpent. Because he desires me, I will deliver him. I will fortify him, for he knows my name. When he calls on me, I will answer him. I am with him in distress. I will deliver him and honor him. I will satiate him with long life and show him my deliverance. Amen. Adonai, Otabake, Shiti Bevet Adonai, Kol Yemekaya, Akachati Miet Adonai, Otabake, Shiti Bevet Adonai, Kol Yamekaya, Lakavot Benoam Adonai, Lakavot Benoam Ulbebake Bekala. Amen.
opportunities naman. Yan. Kazak, Benet Kazak. Be strong, and you may be strengthened. Nakazot Adonai, Nakazot Ol bebaker kano, ol bebaker kano. Amen. Good evening po. Happy 7th day.